Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron na naman tayong bagong video na aalamin at i-react ngayong araw na ito. Ito'y galing kay Update PH. Sabi nga niya dito, yung Tulong Range Maritime Patrol Aircraft arrive in the Philippines with advanced system. Wow! So ito pa yung mga ito pa yung in-order natin ng Horizon 2 eh. Diba? Yung dalawang maritime patrol na long range. So yung dalawa na yung dumating dito sa Philippines magkasabay. Wow! Diba? So nadagdagan na naman yung ating aircraft. Parang nabitin tayo ng aircraft natin pang patrolya, diba? Magagamit natin lalo to sa West Philippine Sea kasi nakalagay naman dito Long Range Maritime Patrol Aircraft, diba? Tara nga, panoorin natin at kung ano iba itsura nito. Nakikita na naman natin yung itsura. Yan ba yun? Diba? Stick, diba? So let's go. Ayaw mag-play. Bakit? Wait lang po. So ito na mga idolo na tayo, na-stack tayo dun eh. Ayaw mag-play eh. Pero ngayon okay na. So let's go. The Philippines has just taken a significant leap forward in maritime defense with the arrival of two Atlantic II maritime patrol aircraft. This marks a new chapter in the country's efforts to strengthen national security and bolster ties with allied nations. So ito, di ba? Ngayon 2025, di ba? Parang first pa lang to, di ba? Ngayon 2025. If I'm not mistaken guys, correct me if I'm wrong na lang. Ngayon 2025, ito na yung una nating na-receive ng mga paparating ngayong year na to, di ba? Correct me if I'm wrong guys medyo wala akong maalala kung meron na ba tayong dumating na bagong assets ngayong taon na to o ito pa lang yun. Basta correct me if I'm wrong na lang. Makakalimutin po tayo eh. So ito, balik na tayo. These aircraft, known for their cutting-edge surveillance and anti-submarine warfare capabilities, are set to revolutionize how the ba? May anti-submarine warfare din pala to. Nice! Diba? Stick. Philippine military monitors and defends its vast maritime domain. The Atlantic II, originally developed by France, is one of the most advanced maritime patrol aircraft in the world. Designed for long-range operations, it boasts state-of-the-art sensors, radar systems, and electronic warfare capabilities that allow it to track naval and aerial threats over vast distances. With a flight endurance of over 14 hours, the Atlantic II can conduct continuous patrols over Philippine waters, ensuring real-time monitoring and intelligence gathering. These aircraft are not just ordinary reconnaissance planes. They are equipped with sonobuoys, torpedoes, and anti-ship missiles, making them a formidable force against potential maritime aircraft are not just ordinary reconnaissance planes. They are equipped with sonobuoys, torpedoes, and anti-ship missiles, making them a Diba? Ang daming capability nito. May sonar na, yun yan, hindi maintindihan yung isa. May torpedoes pa, tapos missile pa. Wow! Diba? Ganyan talaga yung kailangan bilhin nating ng ating military. Yung pwede na sa lahat, diba? Kasi naman meron lang silang specialization. Bibili pa tayo ng napakarami. Diba? At least ito, marami nang pwedeng gawin. So yun dapat yung kailangan natin sa ngayon. Kasi kulang na kulang yung budget natin. Kaya kailangan maraming capabilities ang meron tayong assets na bibilhin natin. Diba? Nice, very nice. Formidable force against potential maritime threats. The Atlantic II can detect enemy submarines lurking beneath the waves, track suspicious vessels,
and coordinate naval operations to respond effectively to any security threats. The arrival of these aircraft is not just about boosting hardware capabilities. It also represents a deeper military partnership between the Philippines and its allies. These aircraft were provided as part of ongoing defense cooperation efforts, reinforcing the Philippines' commitment to strengthening its maritime security strategy with the help of like-minded nations. This collaboration will involve joint exercises, training programs, and intelligence sharing initiatives designed to improve interoperability between Philippine forces and their allied counterparts. With these exercises, the country's military personnel will gain valuable hands-on experience in operating high-tech maritime surveillance systems, ensuring that they can maximize the potential of these aircraft. As global security challenges evolve, having reliable and experienced allies is crucial. The arrival of the Atlantic II signals that the Philippines is not alone in safeguarding its sovereignty. Other nations recognize the importance of securing international waters and are willing to support the country's efforts. The significance of this acquisition is amplified by the ongoing tensions in the West Philippine Sea. In recent years, China has continued assertive actions in the region, including incursions into the Philippines' exclusive economic zone, EEZ, harassment of Filipino fishermen, and the construction of artificial islands for military purposes. With the Atlantic II now in service, the Philippines is no longer blind or deaf to these aggressive maneuvers. These aircraft provide real-time surveillance capabilities, allowing the military to track hostile movements before they escalate into direct confrontations. Additionally, these aircraft will enhance the country's naval coordination efforts, enabling more effective deployment of patrol ships and aircraft when responding to potential threats. This improved situational awareness is vital for ensuring that the Philippines can enforce its sovereign rights while avoiding unnecessary escalations. For years, the Philippines has relied on limited resources to monitor and protect its territorial waters. However, the arrival of the Atlantic II marks a shift from being a passive observer to an active and prepared defender. This development sends a clear message: the Philippines is serious about defending its sovereignty. With modern equipment and stronger alliances, the country is now in a better position to deter potential aggressors and respond effectively to any security challenges. The government has also emphasized that this is just the beginning. Efforts to modernize the military and expand maritime capabilities will continue, ensuring that the country is ready for any future threats. More partnerships, acquisitions, and defense agreements are expected in the coming years as the Philippines continues to build a stronger, more resilient defense posture. The arrival of the Atlantic II maritime patrol aircraft is a landmark event that underscores the growing commitment of the Philippines and its allies to maintaining regional stability. It is not just about acquiring new technology. It is about ensuring that the country has the tools, knowledge, and partnerships necessary to pause muna tayo mga Yun, nagbabalik tayo. People and territorial integrity. The message is clear: the time for passivity is over. The Philippines is now a proactive defender of its sovereignty, standing alongside nations that recognize the importance of a free and open Indo-Pacific. With stronger maritime surveillance, enhanced defense cooperation, and a renewed commitment to national security, the Philippines is sending a bold signal. It will not back down in the face of threats, and it will continue to fight for its rightful place in the region. So very nice, very nice. Di ba? So mas marami na tayong pwedeng i-surveillance, di ba? Sa tulong nitong eroplanong ito. Dalawa pa. Siguro sana dagdagan pa natin yan, di ba? Kasi para may nating to Luzon, to Visayas, and Mindanao. So tatlo. Alam ko dalawa lang ata in order natin. So dumating na yung dalawa. So complete na. So, pwede pa natin bumili pa ng isa para di ba?
ma-survey naman natin ng maayos yung ating bansa. Lalo na from north to south, di ba? Lalo na 14 hours pa nga nito, pwedeng tumagal sa ere, di ba? So maso-surveillance talaga natin ng maayos yung ating bansa, lalo na yung sa may China sa West Philippine Sea, di ba? O sa South China Sea, di ba? So talagang pinag-iisipan naman talaga ng ating military kung ano ba yung mga kinakailangan din natin sa ating bansa. Lalo na yan, surveillance, yan ang kulang na kulang tayo talaga Kasi ang dami nakakapasok sa ating bansa. Mga aeroplano, o ano man, sa dagat, mga bangka, barko, di ba? Na hindi natin namamalayan, di ba? At least ito, may may capability rin siya na matitake ang mga submarine, kung ano man yung mga sabayin natin siguro sa barko rin kung anong klase, saka yung mga aeroplano anong klase, hindi ba? Ma-detect niya. So talagang malaking bagay ito para sa ating sa ating pagsusurveillance, lalo na sa ating bansa, di ba? Ayos. Saka may capability rin siya, di ba? Yan, pwedeng lagyan siguro ng missile, and then pwedeng din lagyan ng torpedo. Maganda rin yung sonar niya, di ba? Kaya okay na okay din talaga ito na marami siyang capability, dahil yan ang kinakailangan natin sa ngayon. Kahit na konti lang yung natin kagamitan, basta nasasakop niya is marami, goods na goods tayo doon, di ba? Kaya goodbye. Hindi ba kapalakpak? Parang goodbye. Bye-bye. Di ba? I mean, magandang pagkabili natin to kasi nga kulang na kulang tayo sa sa sonar. O solar or sonar, ganyan. Di ba? Kaya goods na goods talaga tayo dito. Yun, so, di ba? Good news, di ba? At least dumating na sa Pilipinas ito. So, may mga susunod pa tayong parating this year, kaya nakakasabik-sabik na, di ba? Maganda talaga pakinggan kapag nandito na sa ating bansa yung mga pinagbibili natin na gagamit ng pang-militar, di ba? Ibig sabihin, na siya magagamit na nating bansa, di ba? At masasama na siya sa fleet ng mga ating mga aircraft natin, di ba? Masasama na siya at magagamit na natin siya. Kaya goods na goods yan. Nice na nice. Diba? Sino ba namang hindi masaya dyan, di ba? Kasi nakikita talaga natin na kahit papaano unti-unti na dadagdagan ang ating kakayahang pang-militar, di ba? At nagkakaroon tayo ng mga makabagong kagamitan, di ba? Hindi na mga second hand lang ngayon may mga brand new na tayo, di ba? At na tawag dito nasa uso. Kumbaga nasa trends na ng technology ngayon regarding sa military, di ba? Mayroon na rin tayo niyan, di ba? Kaya hindi na tayo nagpapahuli, di ba? Sa mga ibang bansa na mayroong mga high-tech na technology regarding sa sa military. Kahit paano tayo, unti-unti na tayong umuusad at unti-unti na tayong pwedeng hindi na bulihin, di ba? At pag-iilagan na rin ng ibang bansa, di ba? Pero malayo pa ang ating kinakailangang mga kagamitan pa, di ba? Kumbaga napakalayo pa natin sa sabihin na nating isa sa mga pinakamalakas sa kahit man sa Southeast Asia, di ba? Kaya sana tuloy-tuloy lang ang pag-procure natin ng mga kagamitan pang militar, lalo na pang depensa sa ating bansa, kasi yun nga, hindi natin masabi talaga kung kailan o mangyayari ba na pwede tayong sakupin ulit or pwede tayong girahin ng iba bansa. Kaya kailangan talagang kahit di naman natin depensa ng ating bansa, kahit na hindi tumulong, o sabihin natin kahit tumulong yung mga kalapit na bansa, pero at least mayroon pa rin tayong kakayahan sa ating sarili o sa ating kakayahang pamilitar. Hindi rin naman tayo magpapahuli, di ba? Alam ko naman matatapang ang Pilipino, pero kailangan din talaga na mayroon tayong mga bagong kagamitan, dahil ngayon hindi na harap-harapan ng labanan, di ba?
Hindi naman suntukan yung labanan, hindi naman mga gagamitan ng mga handgun o mga Armalite ang labanan niyo. Kahit malayo pwede ka ng tirahin o girahin di ba? Kaya kailangan din meron din tayong mga pangdepensa sa mga kalangitan, sa kalupaan, sa dagat, di ba? Kailangan natin ng mga pangdepensa, di ba? Saka na yun siguro yung pangopensa. At darating naman din tayo dyan. Kung pwede nga lang, kung mga bibili natin, pwede pangdepensa at pangopensa para yun nga, magamit din natin ng gusto ang mga binibili natin mga kagamitan. Di ba? So goods na goods ko to. Feeling ko in the future bibili pa tayo nito kasi napakalaki ng archipelago natin Hindi lang naman pandagat ang kailangan natin kapag archipelago, di ba? Na mga small boat. Kailangan din natin sa papawitin talaga para makita din natin sa kalangitan yung nangyayari sa kalupaan o sa dagat, di ba? Kaya yun. Kaya sana bumili pa tayo maski isa pa. Para ngayon nga tigisa yung sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Pero yun nga, kung sana in the future at gumanda-ganda pa yung ating budget para sa ating military, yun nga, makabili pa tayo. Pero alam ko kasi matatapos yung modernization program ng ating military sa 2028. Kasi 15 years ang yan yung Horizon 1, 5 years, Horizon 2, 5 years, and ngayong Horizon 3, 5 years din. So matatapos siya ng 2028. So, nag-start yata siya ng 2013 if I'm not mistaken, guys, di ba? So, yun. Sana in the future, pagtapos ng 2028, another phase or another horizon para sa ating military. Kasi, yun nga, dati napabayaan na natin itong military natin. So, ngayon, sana tuloy-tuloy na at madagdagan pa at marami pa tayong maprocure. Kung mangyayari nga lang, dito na gawin sa ating bansa para yun nga, tayo rin makinabang sa mga ginagawa din natin at hindi na tayo masyadong bumili sa ating mga kaalay na bansa. Diba? So good news to mga idol. So yun. So abangan na lang natin guys yung mga iba pang mga parating natin na mga kagamitang pang-militar this year. Diba? Marami pa tayong i-vlog regarding dyan. At sana nga wala pa tayong nakikitang na-procure natin ngayong taon pero nagkakasimula pa lang naman ng taon-taon, di ba? Pero yung mga nakaraan taon kasi parang 3 years na, di ba? 2022, yung bagong government natin parang wala pa tayong nakitang ipuprocure pa ng mga marami ng plano, yun, yung mga marami ng pwedeng i-donate. But sana i-push pa natin. Push pa ng ating gobyerno na yun nga kung may mga possible donation, mga possible na i-re-retard na ng ibang bansa na pwede pa natin magamit, makuha natin, diba? At magagamit pa natin, push natin yan sa mga kaalid natin na bansa na sa atin ibigay. At kung may pera tayo, yun nga, bumili na tayo ng mga kagamitan natin, diba? Kasi siyempre hindi natin rin nga masabi yung oras at saka yung araw kung may mangyayari ba o wala. Sana naman wala, diba? Kaya kailangan yung time natin talagang lubos-lubos hindi naman natin diba? Yon. Parang lumiit ako dito sa aking yan. Parang lumiit tayo yan. Okay. So yan, maraming salamat kay Update PH sa kanyang video. Ilalagay ko po sa description down below ang full video na dapat dito kanyang YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo rin po kalimutan na mag-subscribe din sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo rin po kalimutan i-follow din po ako sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba. So guys, dito na pa tayo nagtatapos. Maraming salamat sa lahat. Ingat pa tayo lagi and God bless us all. Bye-bye.